Naku po, kawawa. Si Dunyor, biglang umiyak sa isang interview. Nagsisisi na ba? Nakonsensya na ba? O baka drama? O eto, panoorin ang video. Sorry? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Kawawa naman. Hindi naman eh. Walang ginawa yung Kawawa naman. Kundi Diba? mahalin ang pamilya. Talaga namang mangyak-ngyak siya habang ini-interview dyan dahil sa nangyayari ngayon sa bansa. Pero bakit itong mga netizen hindi naniniwala? Yung Pangulo natin mangyak-ngyak niya tapos kayo hindi pa kayo naniniwala. Sa bagay, pwede natin itanong kay Auntie Claire yan kung totoo ba yan o baka drama lang. O eto, sabi po ng mga netizens dyan sa nakikitang video na kung saan ang ating Pangulo mangyak-ngyak na. Ang sabi ni Maria Abordo, lasyeng na naman amoy alak. Teka, sabi ni Bibi Sara nakaraan yan Alas 10 pa lang ng umaga, amoy alak na. Sabi ni Erwin Amurao, nakita mo pero wala kang ginawa kundi panoorin ang paghihirap ng mga Pilipino lalo na ang magsasaka. Puro na lang interview, puro na lang salita, nasaan na yung mga pangako niya? Ano na? Naanod na. Hindi lang sa flood control o yung pabahay. Anong balita na? Ngayon napag-usapan yung administrasyon dahil sa mga magna, dahil sa mga nawala po na pera, bilyon ang halaga. Yan ba yung Marcos legacy? Ako nagtatanong lang Sabi ni Onifor Ramos, trillions na ang nawala sa kaban ng bayan. Hindi na po oobrang mga iyak-iyak na yan. Show the people by filing case ng mga allies nyo. Baka maniwala pa kami. Or if not, resignation nyo na lang po ang solusyon. Diba, Dunyor? Sana makarating sa'yo yan. Yung mga nag-comment sa video mo na yan na kung saan nag-iyak-iyak siya dyan. Kawawa talaga, diba? O sabi ni Mateo Ailidon sa Sarita, bigyan mo ng pabahay yung di nababaha. Nasaan na ba yung 1 million pabahay kada taon mo? Huwag ka magdrama dyan. Gawan mo ng paraan, binoto ka namin kasi pangako mo, iahawon mo ang Pilipinas at walang maiiwan. Ngayong nabaliktad, ilulubog mo pala sa utang at baha. Yung utang ng Pilipinas ngayon malala na. Tinalo pa si Tatay Digong nung panahon ng pandemya. Ngayon, partida sa panahon ni Tatay Digong, sinabayan ng pandemya at alam po natin malala yun dahil sa ibang bansa ay talagang nahihirapang makahaon. Pero sa panahon ni Tatay Digong, may pandemya na, may nagawa pa. May mga proyektong nakikita na ginagawa talaga. At hindi naman ganun kalaki yung nautang. Pero ngayon, utang dito, utang doon. Tapos malaman-laman natin, bilyon ang pinag-uusapan na napunta sa mga magna. Sabi ni John J. Castillo Pacana, may acting career na siya. Hindi naman siguro. Sa tingin ko naman ay mukha naman siyang seryoso. O mukha namang totoo na mangiyak-ngiyak siya. Teka, sinusubukan ko minsan talaga na ipagtanggol itong si Dunyor. Noon pa. Pero kahit ako nahihirapan talaga. Nung sa panahon ng unit team, naalala nyo, ang binabanatan po namin yung mga pink ina. Ay hindi, kakamping pala. Mga dilawan. Kasi magkakampi sa unit team, di ba? Ako na mismo ang nahihirapang ipagtanggol siya. Nung nagkalabo-labo na, ay hindi na ako magdadalawang isip na punahin yung mga pinagagawa na nila. Tapos manalo, yung unit team, kinalimutan na. At nakatutok na sa mga Duterte sa ilang taon na nakaupo dyan. Kung ano po yung mga ginagawang paninira sa mga Duterte. Hindi pa nakontento. Si Tatay Digong pinadala sa ICC. Sa ibang bagay kayo nakatutok Anyari, hindi mo na naman alam ang mga nangyayari na dumadami ang magna. Bumabalik na sila. Tapos nung nagkabistuhan na, eto lang ang gagawin mo dyan. Mag-iyak-iyakan. Yan ba ang gusto nating Pangulo? Pag nagka-problema na, hugas kamay, tapos mag-iyak-iyakan. Nung nakaraan, galit-galitan. Pumunta siya doon sa isang flood control project Tapos galit-galitan. Sila din naman yung pumirma ng budget na yan. Galit-galitan. Tapos ngayon, hindi siguro naniniwala ang karamihan sa kanyang galit-galitan. Ngayon naman, nag-iyak-iyakan. Ang tindi mo naman. Naniwala ba kayo dyan?
Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.